Hello guys! Magandang hapon. So, kumusta po kayong lahat? Welcome to my vlog, Press on my vlog. So, for today's video is i-update ko na naman kayo sa renovation sa bahay ni Mother Dear. But before that, super duper ang saya talaga namin during the weekend, last weekend. Dahil pumunta kami sa Gitagum City kasi naki-attend kami ng birthday ng kumari ng aking Mother Dear, which is mother-in-law ng aking kapatid. So pumunta kami doon. So 6 o'clock in the morning kami bumiyahe mula dito sa bahay namin papunta doon sa Gitagum City, Misamis Oriental. So, nakarating kami doon mga around 11 a.m. Kasi mga 9:30 mula dito sa Bukidnon, dumating kami sa Cagayan de Oro kasi nag-drop by muna kami sa office ng aking kapatid. So, mga ilang minuto lang kami doon nakitambay kasi dinaanan din namin ang aking kapatid para sumabay na siya sa amin papunta sa kanilang parents-in-law para sa birthday celebration kinabukasan. So, Friday morning pala kami bumiyahe, 6 a.m. So, nakarating kami doon 9:30 sa Cagayan de Oro City. And then, in a little minute, nagbumiyahe na naman kami papunta doon sa Gitagum. So, doon na kami nag-lunch. Then, busy na ang lahat pagdating namin doon kasi nag-ihaw sila ng baboy, naglechon. So, 2 baboy ang kanilang kinatay. Yung isa is pang lechon, nilechon nila. At saka yung pangalawa naman ay ginawa nilang ulam, klase-klaseng pagluluto na ulam. Merong humba, kaldereta, unod-unod, basta ganun na mga klase na mga pork, ano tawag dito? Pork ricados na mga ulam na Pinoy foods. Okay? So, Saturday, dumating na naman yung mga kapatid ko kasi naki-birthday rin doon. Para kinabukasan naman ng Sunday is yun na pumunta na kami sa Balsa de Agua. Agua de Balsa. Balsa de Agua. Sa Alubihid, Misamis Oriental. So, pumunta kami doon bago naman kami umuwi dito. So, ang saya-saya talaga namin. So, we are so very excited pumunta doon sa Balsa de Agua sa Alubihid, Misamis Oriental. Katabi lang yun sa Lagindingan, Gitagum, Lagindingan, pagkatapos Alubihid. So, parang short distance lang naman yung tatlong, na yun, municipality. Parang gano'n. So, makikita niyo yun. May pula sa aking kamay. Kasi katatapos ko lang din magpintura. So, balik tayo doon sa Balsa. So, we're so excited to be there. So, pagdating namin, so, merong proper orientation kung anong dapat gawin doon sa Balsa. Then, pagkatapos nun ay nagsuot na kami ng kanya-kanyang life jacket according sa size namin sa aming katawan. So, ganun. So, nung pumunta na kami doon, first time namin na pumunta ng Balsa. So, dumaan pa kami doon sa parang pathway. So, ang pathway is made of bamboo. So, mataas siya na daanan. So, yun. So, pagpunta namin doon, pagbaba namin sa hagdanan, super duper steepy kasi siya. So, kasi kagagaling lang kasi ng ulan. So, ganun ang nangyari. So, dahan-dahan talaga kaming bumaba doon sa Dalampasigan. So, pagbaba namin doon sa Dalampasigan, tapos yung paligid kasi ang paligid kasi doon is mangrove. So, pag hunas siya, hindi ko alam kung anong Tagalog ng hunas. Yung malayo yung dagat.
sa dalampasigan, sa baybayin. So, ganun. So, malayo man. So, yung tubig is hanggang tuhod namin. So, paglapag namin, pagtapak namin doon sa seawater, is maputik talaga siya kasi napalagiran nga siya ng mga mangrove. At saka meron pang mga tumutubo na maliliit na mga mangrove. So, maputik talaga siya para talaga siyang umapa ka sa basakan, sa palayan, ganun. Tapos, pag hindi mo pa matansya yung paa mo kasi mahina, parang didikit kasi yung paa mo doon sa putik. So, nahihirapan ka talagang ialsa, itaas yung paa mo. So, kaya ganun. Pag taas ng paa mo, tumatalsik yung mga putik. So, ganun. So, ang sabi pa naman ng mga sister-in-law ko at saka iba pang kasamahan ko, mga pamangkin ko, sabi niya, ew, ew, ew. Kasi, iba na kasi yung mga nasa isip nila na, ano ba to? Parang, So, alam mo na, di ba? So, yun. So, first time nila. Pero na-enjoy naman namin ang pagpunta doon. So, lalo na yung mga bata. Na-enjoy talaga nila na lumangay doon sa malalim na dagat kasi doon na kami nakaano sa balsa. Tapos yung area na yun is malalim na talaga, mga 20 feet, ganun. So, yun. So, yung iba naman ay kayaking bang tawag doon? So, nag-kayaking naman yung iba. So, halos lahat ng aking mga pamangkin, ng mga maliliit at saka malalaki, na-enjoy talaga nila ang kanilang pag-swimming doon sa pagpunta namin sa balsa. So, ayun. So, matagal din kami doon. Umabot din kami ng mga 4 to 5 hours kasi dumating kami doon is 9 a.m. in the morning, 9:30 in the morning. Tapos, umalis kami doon is mga 2 o'clock in the afternoon. Kasi 3 o'clock lang kasi yung time frame doon. So, after 3 o'clock or 3 o'clock, aalis na talaga kasi hapon na yung tapos mag-iba na naman yung daloy ng dagat. Parang ganun. So, 2 o'clock, umalis na kami. So, to be exact kasi naglilinis pa kami doon sa balsa na tinuluyan namin. 'Di ba? Kasi bawal din kasi ang magkalat ng basura doon. So, ganun. So, naglinis kami, nilinisan namin lahat ng mga kalat namin, yung mga garbage waste namin. So, nilagay namin sa proper na disposal. So, dinala namin pabalik, papunta sa pag-uwi na namin sa tabing dagat. So, ganun ang nangyari doon. So, kayo na ang bahala. Further understanding sa aking explanation, sa aking previous na vlog, which is yung mga ganap namin sa Agua de Balsa, or Balsa de Agua. Nakalimutan ko na tuloy. Basta ganun. Diba? So, anyways, balik tayo dito sa update sa renovation sa bahay ni Mother Dear. So, tapos na tayo sa ating galaan. Tapos na tayo sa ating pag-unwind, kumbaga, kung saan napunta. Charot. So, balik na naman tayo dito sa dating gawi sa bahay ni Mother Dear sa kanyang renovation. So, as you can see, naumpisahan na ng skim coating dito sa loob ng bahay. So, ang inuuna niya is doon sa kwarto, dito sa labas ng kwarto at saka sa loob ng kwarto ni Mother Dear. So, second coating na ito, as you can see. So, hanggang sa taas. So, ayan. So, na second coating na niya. Pero, meron pa rin makikita na parang, mga little hole sa kasi yan, yung mga, ipakita ko sa inyo, yan. Yan, maliit. Mga little tiny holes, mga gas-gas, kumbaga, makikita pa rin yung, semento na finishingan na kaunti. Pero konti na lang siya. So, naka-second coat na siya dito sa loob ng kwarto.
Pero mag-finishing touches pa rin siguro siya. Yung may makikita pang mga butas-butas na maliliit. So, lalagyan pa niya yan ng skim coat. So, dito. At saka dito naman sa labas ng kwarto. So, na second coat na rin niya to. Pero hindi pa niya nalagyan ng skim coat doon sa itaas na side. So, ayan. Mas lalo naman doon, hindi pa niya na lagyan ng skim coat kasi hindi pa naayos yung aming breaker sa aming kuryente. So, ganun din dito ang aming wirings, nakatitiwangwang pa rin. So, marami pa rin siyang mga flexible hose. So, itong flexible na hose na ito ay ilalagay na nila doon sa, aray ko ang kati ng ulo ko, sa itaas. So, iakyat na nila yan. Ipasok na nila yan doon sa itaas ng bahay. Kasi every night lang kasi sila magtatrabaho dito kasi during daytime is magwo-work din kasi sila. So, ayan. So, dito naman na part, first coating pa nila ito. Medyo basa-basa pa siya kasi katatapos lang ng trabaho ngayong araw na to ng aming panday. So, ayan. So, basa pa siya. So, first coating pa niya to. So, bukas, balikan naman niya ito for second coating ng skim coat. So, as you can see, hindi pa rin niya nalagyan ng skim coat doon sa itaas. So, lalo naman dito, hindi pa niya na lagyan ng skim coat. So, ayan. Papunta doon banda ng aming internet connection. Hindi pa rin niya nalagyan ng skim coat. Doon naman, doon sa aming hapagkainan. So, wait. Dito muna tayo sa aming terasa. So, nalagyan na nila kagabi ng ilaw dito sa aming terasa. So, ayan. So, nalagyan na niya kagabi. At saka mga wirings. At saka gumawa na rin siya ng nag-set up na rin siya ng wirings dun sa flexible hose para mamayang gabi is doon naman niya iakyat sa taas ng bahay. So, dito na part sa aming hapagkainan. So, ayan. Nalagyan na niya ng skim coat. Pero, hindi pa niya na second coating. So, as you can see, meron pa siyang mga gas-gas. Yan. Makikita pa rin yung gas-gas galing sa pag-finishing. So, ayan. So, bukas, babalikan din niya ito na part. At saka dito, naka-second coating na siya dyan. Dito naman, so, pintuan namin yan ng aming, ng aming CR. So, dito, first coating pa rin yan ng skim coat. So, kanina, nagtrabaho ako nagva-varnish ako dito sa aming, katre. Sa aming bed. At saka yung isang katre din doon sa itaas na varnishan ko na rin. So, dalawa na lang na katre ang hindi ko pa na varnishan, which is sa kwarto ng anak ko at saka sa isang anak ko. So, yun ang hindi ko pa na varnishan. Tapos, dalawang bottle of varnish ang aking binili. So, ang natira na lang is kalahati na lang ng bote ng varnish. So, out of 2 bed na aking na varnishan. So, sa dalawang bed na natira na hindi ko pa na varnishan, bibili pa ako ng isa pang bote. So, ganun. So, dito, nag-second coating na rin siya dito. So, pero doon sa itaas, hindi pa rin niya nalagyan ng skim coat. Ito yung daanan, papunta doon sa itaas ng bahay. So, dito naman, dito na part, ito, na second coat na din niya ito, dito na part, papunta dyan. Pero dito naman sa harap talaga, hindi pa niya, dito pa siya sa baba nag-umpisa ng second coating. Pero dyan sa itaas, bukas, ipagpatuloy pa rin niya ang pag-second coat ng skim coat. Ganon. So, ayun. So, for this week is
more on skim coating dito sa loob ng bahay ang trabaho ng aming panday. So as you can see, ang dami pa rin kalat dito sa aming bahay, guys. Makikita inyo yung mga patak ng skim coat. So saka na lang talaga ako magwawalis niyan pag ma-feel ko na talaga na maglilinis, charot. So dito, ito rin. So ayan. As you can see, yan. Mga tapos yun, mga pinaglalagyan ng mga wiring materials. So ayan, yung mesa namin. As usual, messy pa rin. O, diba? So, bumili kami ang nabili namin na skim coat is 5 the other day. Then, so, naumpisahan na niya. So, ubos na siya ng 4 bags of skim coat. So, ang laman ng skim coat is 20 kilograms siya, guys. 20 kilograms. So, meron naman siyang proper measurement in 1 bag. So, 20 kilogram of skim coat. Lalagyan nyo siya ng water na 6 to 7 liter of water. So, mix it well and then, yun, i-apply nyo na dito sa, sa semento para makinis yung semento ng bahay nyo. So, ganun ang measurement ng skim coat sa pag-apply ng skim coat sa inyong pag-furnishing ng inyong sementong bahay na semento. Ganun. Nahirapan akong mag-explain. So, ganun siya. So, punta naman tayo dito sa aming kusina. So, as usual pa rin, hindi pa rin na ang aming kusina. Makalat pa rin siya. Kasi, isari rin kasi ito sa pag-skim coat. So, as you can see, messy pa rin. Messy. Messy is the key. Oh, ganon. So, ayan. Hindi pa nakapaghugas at saka hindi pa nalagyan ng mga tubig ang mga empty bottles namin. O, diba? So, ayan. Super duper messy. So, dito na kami magluluto ng mga electric utensils namin. O, diba? Gaya ng rice cooker at saka yung electric air pot. Aray ko, may lamok. Ang kate, joke. So, ayan. So, hindi pa rin namin na-arrange properly ang mga gamit namin dito sa kusina. So, hayaan muna namin yan pag matapos na talaga ang pag-skim coat sa buong bahay. So, that's all for today's update sa renovation sa bahay ni Mother Dear. And thank you for watching. Bye!